Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, pa unang mensahe ninyo. Last quarter moon in Virgo. Ayan. So, sabi dito, attend to the details. Alright? Attend to the details. Kailangan na maging detail-oriented tayo sa kahit anumang transactions natin. Lalo-lalo na kung ito ay merong mga involved na mga documents, kailangan dapat before tayo pumirma ng kahit anumang dokumento, yan ay dapat ninyong basahin muna. Pay attention to every letter na nandiyan dyan nakasulat sa papel before you sign. Okay? So, napakahalaga na kailangang detail-oriented kayo, okay? Para siguradong alam nyo kung ano nilalaman ng bawat dokumentong babasahin ninyo. So, we have first quarter moon in Taurus, release control, Cancer, release control. Maaring napakahigpit naman ng pagpipilit ni siguro ng iba sa inyo sa mga bagay na gusto ninyong mangyari sa buhay, no? Maaaring meron kayong mga goals or mga endeavors dito na siguro pinipilit talaga ninyo na kung ano yung ine-expect ninyong maging outcome ay yun ang mangyari, yun ang mag-come to fruition. But, di ba, the more na kinokontrol natin ang outcome, the more na mas lalong lumalayo, 'di ba? Kasi parang kung gigil na gigil tayo sa kung ano yung ine-expect natin, talagang pinagpipilitan natin sometimes. But in this case, parang hindi yon ang nakakabuti sa inyong sitwasyon. Kaya, iniimbitahan kayo dito na i-release nyo na yung control ninyo over the possible outcome at mag-surrender na lang. No? Surrender to the natural ebb and flow of life. At saka, hayaan nyo na lang, no, ang universe ang mag-unfold ng mga bagay-bagay, no, organically. Kasi the more na mas na i-surrender mo na lang ang lahat sa universe, mas mapapansin ninyo na mas magiging magaan ang journey ninyo, mas magiging maayos ang takbo ng lahat-lahat, no? Kaya, let it go, okay? So, we have first quarter moon in Libra, keep your heart open. Okay? Keep your heart open. Huwag nating i-closed off ang puso natin, lalong-lalo na dito sa pag-surrender natin sa divine universe. Buksan lang natin ang puso natin. Lagi tayong makinig sa guidance ng Panginoon, sa divine universe, mga paalala sa atin, through symbols, signs, and synchronicities, through intuitive messages. Buksan lang natin ang isip, ang puso, at ang sarili natin para dyan, no? At saka, maaari din na yung mensahe na to is also related to love, no? Maaaring ganon. Kasi siguro, in the past, closed off kayo. Baka sinara nyo talaga ang puso ninyo sa pag-ibig, sa pagmamahal, kasi baka nanggaling kayo sa mapait, no, na sitwasyon dito. Maaring nag-fail ang ibang relationship ninyo, at saka baka sinara ninyo ang puso ninyo. Pero ngayon, iniimbitahan kayo dito na keep your heart open, 'di ba? Kasi masaya magmahal, hindi ba? Kailangan lang talaga natin na mag-adjust paminsan because nothing is perfect naman, 'di ba? Nothing is perfect. No relationship is perfect. Kaya kailangan lang din natin na buksan lang natin ang puso natin kasi who knows, 'di ba? Baka nandiyan na yung talagang para sa atin, para sa iyo, okay? So, what else? We have New Moon in Pisces, attuned to the divine. Ayan. So, parang anong kayo ngayon? Parang ang lapit-lapit ninyo ngayon sa universe, ang lapit-lapit ninyo ngayon sa Panginoon, sa yung spirit team, yun ang pipick up ko dito. Maybe, ang iba sa inyo dito is really having that strong connection, or maybe you're building a stronger connection with the divine sa ngayon, no? Maaaring, kayo, madasalin kayo, lagi siguro kayong nagko-connect, no, sa Panginoon through prayer.
So, we have new moon in Aquarius. Ayan, so dalawang new moon. So, new moon pala, Cancer, no? Before I forget, that resonates with new beginnings, no? Kaya maaaring meron kayong mga iba't ibang bagay na sisimulan sa ngayon. Maaaring iba't ibang endeavor ang sisimulan din ninyo at this time. So, sabi dito, open up to change. Okay? Open up to change. Dito, keep your heart open up to change kasi maaaring meron ng mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo sa ngayon. Baka, no, magsisimula na ang pagbabagong ito sa personal level, no? Maybe personal transformation ang mauunang mangyayari dito. Maaaring magbabago kayo ng pag-uugali, maaaring may babaguhin kayo sa inyong behavior, sa inyong mga paniniwala, how you bear yourself, how to perceive things around you, yung mga ganon. So, along those lines, siguro, ang maaaring sisimulan ninyong magbago. Possible din na may mga pagbabago mangyayari sa inyong external world, no? Maaaring sa trabaho, maaaring sa inyong mga relationships, yung mga ganon. So, good luck to that. What else? We have new moon in Gemini. Parang lahat ng sign nandito, no? Meron tayong Libra, Aquarius, Pisces, Gemini. So, maybe there are a lot of different people dito na makakasalamuhan ninyo, or maybe may mga encounters kayo with these people. So, sabi dito, another new moon, perfect, no? Ang single line ninyo, perfect with new moon. So, definitely, maraming pagbabago ang maaring maganap dito sa buhay ninyo. Think it through. Pag-isipan ninyo. Ang bawat desisyon na gagawin ninyo dito, whether that is about sa love life ninyo, about career, or about sa changes na gusto ninyong gawin, think it through. Mabuting pag-isipan ninyo mabuting titignan nyo muna ang inyong sitwasyon, observe, no? Observe even yung outside world ninyo, makiramdam muna kayo before you make a decision. So, before you jump into anything, no, lagi-lagi dapat pinag-iisipan mabuti. At makakatulong din sa inyo, no, na use your both side of your brain, no, yung left and right brain ninyo, gamitin ninyo yan sa inyong pag-iisip, sa inyong pagdidiskarte, okay? Angel number 2020, compassion. Maaring kailangan ninyo ngayon ng compassion, or kayo na naman ngayon ang as usual ang magpapakita ng inyong compassionate heart. Kasi naturally, you're very compassionate, you're very loving, very sensitive, very intuitive, very helpful, no, very supportive. Napakalaki ng inyong puso kasi, Cancer, no? Kaya you're very compassionate person. So, sabi dito, it is a confirmation that your assumptions and beliefs are correct. But it's also an encouragement to use your talents and gifts because they will benefit the world and your pockets. Be of service to others. Your potential is enormous. Ayan. Be of service to others. Parang kayo yon. Sobra kayong matulungin no? Cancer. Sobra kayong matulungin in any form na pwede kayong may maitulong. Talagang all out kayo lagi. Kahit hindi humihingi ng tulong sa inyo, if nakikita ninyong kailangan ng tulong, nandiyan kayo. So, you really have a very big heart, no? At maaring ito ang inyong mission sa buhay, no? Maaring ito ang inyong mission. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.